kulungang walang amoy. Credit to Lakwatchero Official YouTube channel. Isang backyard racer mula Occidental Mindoro ang sumubok na gumamit ng ATOV sa kanyang mga alagang broiler ang nagbahagi sa kanyang vlog kung ano ang magandang naidulot ng paggamit niya ng ATOV sa kanyang mga patabaing manok bago pa ito mai-harvest. Bukod sa hindi mabaho at malangaw ang kanyang manukan, ay nakita din niya ang laki ng ibinigat ng kanyang mga alagang broiler sa loob pa lamang ng 24 days. Sa pang 24 days na po ng standard, ang standard po ay pang 24 days ay 1 kilo 186 grams dapat. So kaninang umaga, may mga nakuha ko dyan na 1 kilo and 470 grams. Kaya 1 kilo and 400 grams, 1 kilo and 466 grams. Tapos ngayon, meron tayong natimba ngayong hapon is 1 kilo and 494 grams. Merong 1 kilo lang. Bibidyohan ko na po ang ating kulungang walang amoy. Ito na po yung pruweba na dito sa ating palibot, sa palibot ng ating kulungan ay wala po talagang langaw, kahit langaw po dito wala. Ayan, o basurahan pa yan. Mga basura pa yan. Ayan, may mga pailan-ilan. So normal na langaw, pailan-ilan piraso. Ayan, makikita natin. Pero dito po sa sa palibot ng kanyang wala pong langaw at wala po siyang amoy din talaga, no? Ito na siguro yung pinakampit niya na makikita natin sa kanila. Yan, nakapasok na po ako. So, dito, makikita naman natin, ito nga yung, di ba, may video na ako kung paano ko ito ginawang kulungan na to. So, ito po talaga yung target ko na wala pong amoy ang ating kulungan. Ayan, makikita naman natin. Naamoy nyo ba? Naamoy nyo? Wala. What? Bro, what are you talking about, man? O, di ba wala kayong naamoy? Wala po talagang kayong maaamoy kasi wala naman po talagang amoy ang ating kulungang ito. Ayan. So, puro pa yan, bahayan, yung paikot niyan. Tapos meron pa dito, sa likod dito meron. And then meron dito. So, yun po yung update, isa sa mga update natin, kulungang walang amoy. Kaya pwede po to sa sinasuggest ko po sa mga backyard racer, no? Mga backyard, mga gustong mag-alaga ng kanilang manok, no? Gustong mag-alaga ng manok. Yeah, pwede po yan, no? Pwede po. No? Pwede po natin gawin sa mga backyard. Okay, so yon. Basta't ganito lang po yung setup natin. Ang ating flooring ay ipa. No, medyo lang ang nakita ko lang na disadvantage nito. Yung pong kanilang pagkain at saka tubig na iniinom ay laging may ipa. No, lagi po siyang may ipa. Hindi maiwasan. Kaya katulad yan, marumi na naman, no. So, hindi po maiwasan. And then, kailangan, pangalawa, dapat may nakareserbang ipalagi. Katulad nun, meron ako dyan. Kalalagay ko lang kasi nito. Pero itong ibabaw niya, puno na naman, no? Okay, puno na naman ang ipot nila. Pero, sa ko po, dahil din po, isa rin pong nakatulong sa atin yung ginamit ko na ATOV technology. Yung kanila pong ipot, yung ipot na yan ng manok. Yan po mga ipot na yan. Wala po talagang amoy. No, ko yan na kapag ka napunta dito sa pagkain nila ay aking kinukuha ng kamay. Wala pong amoy, hindi katulad ng ibang ipot ng manok na mabaho, no? Ito wala po talaga. Bukod doon, no, ay nakatulong na rin po itong ipa na to, no, kasi natatabunan. Yan yung tulong niya na hindi po tayo langawin. Ano po? Pero base po sa mga na-observe ko, yung mga gumagamit po ng ATOV technology, ay wala po talaga silang langaw at wala po talagang amoy ang ipot ng ating mga manok at ang kulungan nila ay walang langaw. Kaya nire-recommenda ko po to, bukod sa ganito klaseng kulungan, hindi yung ating pong ATOV technology, no, bukod sa napakaganda sa manok, ay napakaganda pa rin po sa kapaligiran natin. Hindi tayo makakaperhisyo ng ating kapitbahay. Isa sa ating i-update ngayon ay ang timbang ng ating manok kasi 24 days na. Okay, so ngayon ay 24 days nga, November 22 plus kasi October 30 po dumating ang sisiw dito. So ito timbangin ko to, no, random ulit ang ating pagtimbang. So yan na po siya, 1.494. So halos 1 kilo at kalahati na yan. Isang kilo at kalahati na sa 24 days.
At ito, merong maliliit na naiwan. Itong maliit na to, tingnan natin itong maliit na to. O, 1 kilo na rin. O, 1 kilo na rin siya. 1.16. Okay. So, isa rin pong maganda sa atobi ay nakakatulong po sa pagpapabigat ng ating mga manok. No, yun po yung isang maganda sa technology na ito. Tapos yung isang maliit ay 1 kilo. 1 kilo lang po. 1.16. So, nire-record ko po yung para meron tayong reference, no? Alin pa? Ito isa na to. Medyo maliit din to eh. Medyo maliit din pero lampas na rin to 1 kilo. 1.198. 1.198. Oops! Mapilayan ka. Hanap tayo na isang malaki-laki. Ito. Tingnan natin kung may 1 kilo at kalahati na. Wala pa rin. Yung isa na to. Okay, wala pa rin. 1.3. 1.368. Pero pasok pa rin naman siya doon sa standard. Yung isa na to. Isang timbang pa. Itong medyo malaki-laki na. Kasi yan yung target natin na ma-harvest ngayong ma-harvest natin ngayong 28 or hanggang katapusan December 1. Yan. So 1 kilo and 484 grams. Okay, 1 kilo and 484 grams. Pagtanghali po kasi hindi sila masyadong nakakakain dahil sa sobrang init po ng kanilang kulungan ay wala, mga nakahigaan na lang sila, mga naghingal na lang sila lahat. Ano po? Hindi sila makakain ng ayos. Ito, isang maliit na to. Naiwanan. Pero maliksi naman. Ito, isang malaki na to. Subukan ko lang timbangin to. Dali dito. Yeah. Wow! Isang kilo at kalahati na, 1.592. Yung isa na to. Marami pong mga ganyang kalalaki niyan dyan. 1.592. So, masyado na pong malayo ang kanyang nilalakbay. Ano po? Isang kilo at kalahati na. Itong isa na to. Okay, so ngayon, ay yun lang po muna ang update natin sa ating pang 24 days. And then siguro ay sa susunod, no, kapag na po sila, na-harvest na po natin ito, saka ako mag-video kung magkano yung printada natin, magkano kapital, magkano tinubo, at ano-ano yung kanilang mga pagkain na ginagamit ko. Bukod po doon sa gagawin ko po ng sariling video yung atobi technology para dito, dahil talagang bumilib ako. Unang-una, wala akong ginamit na ibang ibang vitamins, no, mga gamot lang. Wala akong ginamit na ibang vitamins, kundi puro atobi lang po, no, puro atobi lang po siya. Sana po ay na-inspire kayo sa video na ito at makatulong sa inyo.